10 mabisang tips para maalis ang alikabok sa bahay. Ang alikabok ay isang karaniwang problema sa bawat bahay na pwedeng magdulot ng allergy, iritasyon at maduming paligid. Upang mapanatili ang kalinisan ng iyong bahay at maprotektahan ang kalusugan ng iyong pamilya, narito ang 10 tips para epektibong maalis ang alikabok sa iyong bahay. Una, regular na magwalis o mag-vacuum. Ang regular na pagwawalis o paggamit ng vacuum cleaner ay pangunahing step sa pag-alis ng alikabok. Ang alikabok ay naiipon sa sahig, sulok at mga carpet, kaya mahalagang linisin ang mga ito kahit 2 beses sa isang linggo. Kung may carpet sa bahay, gumamit ng vacuum cleaner na may HEPA filter upang mas epektibong matrap ang maliliit na particle ng alikabok. Siguraduhin linisin din ang mga sulok at ilalim ng muebles dahil doon madalas nagkukumpulan ng alikabok. Para sa mga sahig na gawa sa kahoy o tiles, gumamit ng basang mop pagkatapos magwalis upang maalis ang natitirang alikabok. Pangalawa, gumamit ng basang tela sa pagpupunas. Ang paggamit ng tuyong tela o feather duster ay hindi masyadong effective sa alikabok. Sa halip, gumamit ng basang tela o microfiber cloth na bahagyang basa upang matrap ang alikabok. Halimbawa, kapag nagpupunas ng mga mesa, istante o appliances, basain mo na ang tela ng kaunting tubig o cleaning solution. Ang microfiber cloth ay larong epektibo dahil ang kanilang fiber ay kayang mag-attract ng alikabok upang hindi ito kumalat. Pagkatapos magpunas, banlawan ng tela at patuyuin ito upang maiwasan ang amag. Pangatlo, linisin ang mga bedding at upholstery. Ang mga kama, unan, kumot at upholstered furniture tulad ng sofa ay madaling kapitan ng alikabok at dust mites. Labahan ang mga bedsheets, pillowcases at blanket kahit 1 beses sa isang linggo. Gamit ang mainit na tubig upang mapatay ang mga mikrobyo at dust mites. Para sa mga unan at kutsyon, gumamit ng vacuum cleaner na may upholstery attachment. Bukod dito, pwede kang maglagay ng dust-proof covers sa mga unan at kutsyon upang mabawasan ang pagdikit ng alikabok. Huwag kalimutang i-air out ang mga bedding sa ilalim ng araw paminsan-minsan para sa natural na disinfection. Pang-4, panatilihin ang maayos na ventilation. Ang mahinang ventilation ay magdudulot ng mas maraming alikabok sa hangin. Buksan ang mga bintana at pintuan araw-araw upang makapasok ang sariwang hangin at maalis ang mga naipong alikabok sa loob ng bahay. Kung nakatira ka sa isang maalikabok na lugar tulad ng malapit sa kalsada, gumamit ng air purifier na may HEPA filter upang i-filter ang alikabok mula sa hangin. Siguraduhin linisin o palitan ng filter ng air purifier ayon sa rekomendasyon ng manufacturer upang manatiling epektibo ito. Pang-5, bawasan ang clutter sa bahay. Ang mga bagay na nagkalat sa bahay tulad ng mga libro, dekorasyon o hindi nagagamit na gamit ay pwedeng pag-ipunan ng alikabok. Ayusin ang mga gamit at bawasan ang mga hindi kailangang bagay sa mga estante o mesa. Gumamit ng mga storage box o cabinet upang itago ang mga gamit na hindi madalas ginagamit. Halimbawa, ang mga laruan ng mga bata o mga lumang magazine ay pwedeng itabi sa mga lalagyan na may takip upang maiwasan ang pag-ipon ng alikabok. Mas madaling linisin ang bahay kapag mas kaunti ang clutter. Pang-6, regular na linisin ang mga air filter. Kung may air conditioner, electric fan o exhaust fan sa bahay, siguraduhin regular ang paglilinis ng mga filter nito. Ang mga filter na puno ng alikabok ay naglalabas ng maraming alikabok sa hangin, kaya't laging linisin ito. Sundin ang gabay ng manufacturer kung paano alisin at linisin ang mga filter. Kadalasan, sapat na ang paghugas nito gamit ang tubig at sabon o paggamit ng vacuum. Kung hindi na maayos ang filter, palitan ito upang mapanatili ang quality ng hangin sa loob ng bahay. Pang-7, labhan ang mga kurtina at blinds.
Ang mga kurtina at blinds ay madaling kapitan ng alikabok, lalo na kung madalas bukas ang mga bintana. Labhan ang mga kurtina kahit 1 o 2 beses kada 3 buwan, depende sa kung gaano kaalikabok ang iyong lugar. Kung ang mga ito ay hindi pwedeng labhan, gumamit ng vacuum cleaner na may brush attachment upang malinis ang alikabok. Para sa mga blinds, punasan ang bawat slot gamit ang basang microfiber cloth at patuyuin agad upang maiwasan ang pagkabasa at masira ang slot. Pang-8, kalinisan ng mga pets sa bahay. Kung may mga pets sa bahay tulad ng aso o pusa, maaari silang pagmulan ng alikabok dahil sa kanilang balahibo. Regular na paliguan at suklayin ang mga alaga upang mabawasan ang pagkalat ng balahibo. Linisin din ang mga pet beds o lugar kung saan sila madalas humiga gamit ang vacuum o basang tela. Bukod dito, siguraduhin hindi sila pinapayagan sa mga kama o sofa kung hindi kinakailangan upang maiwasan ang pagkapit ng alikabok sa mga upholstery. Pang-9, gumamit ng doormat at tanggalin ang sapatos sa labas. Ang alikabok mula sa labas ay pwedeng pumasok sa loob ng bahay sa pamamagitan ng sapatos. Maglagay ng doormat sa labas at loob ng pintuan upang matrap ang dumi at alikabok. Sabihan ang mga miyembro ng pamilya na tanggalin ang kanilang sapatos bago pumasok sa bahay. Pwede ka rin maglagay ng shoe rack malapit sa pintuan para sa mas maging organized. Ang simpleng step na ito ay malaki ang maitutulong upang hindi pumasok ang alikabok mula sa labas. Pang-10, regular na linisin ang mga appliances at electronics. Ang mga appliances tulad ng refrigerator, television at computer ay madalas nakapitan ng alikabok dahil sa static electricity. Punasan ang mga ito gamit ang medyo basang microfiber cloth kahit 1 beses sa 1 linggo. Siguraduhin naka-unplug ang mga appliances bago linisin upang maiwasan ang aksidente. Para sa mga electronics na may maliliit na butas tulad ng keyboard o speakers, gumamit ng canned air o maliit na brush upang maalis ang alikabok sa mga ito. Ang pag-alis ng alikabok sa bahay ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi para rin sa health ng buong pamilya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito mula sa regular na pagwawalis, paggamit ng basang tela, hanggang sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga pets at appliances, maaari mong mapanatili ang iyong bahay na malinis at maging alikabok-free. Ang susi ay ang pagiging consistent at tamang pamamaraan sa paglilinis.